naman. So, hi guys! Welcome again to my channel. It's me, Lulu, ang inyong lalalulu na nag-feeling vlogger. So, yung pinakita natin ay edible paper na gagamitin natin dito sa ating cake na trending na naman, which is tinatawag na burn away cake. So, you burn the date because you are now in another page. Tama ba yun, guys? So, ito na yung ating cake, small heart shape, which is nasa size 5 lang yata yan. So, ayun. Yung edible paper naman ay pinaprint natin yan, of course. Lalagay ko na lang ang link dyan sa baba kung saan natin pinaprint. Yan, suki na tayo niyan. Kinakat lang ng konti kasi nga medyo malaki kailangan. Saktong-sakto lang kasi dalawa yan, yung sa ilalim, yun ang ating ilalagay at itong sa ibabaw, yun ang ibo-burn away natin. Gets? Okay. So, ayan na ang ating cake for today's video. So, mga pa-trending tayo ngayon. Huli man daw ay magaling, may maihahabol pa din. So, ayan yung ating mga tips na gagamitin kasi ang design na gagawin natin is vintage cake. Although ang magbe-birthday ay 3 years old, pero ito yung nababagay para dito. Anyway, may isa pa tayong cake. Sana napanood nyo na. Yung uploaded na bago nito, ang tinatawag na Blow Me Cake. O, diba? So, ito na nga. Inumpisahan na. As you can see, ang anak ko po dyan ang nagpo-frosting. At meron pa siyang mga rant at reklamo dyan dahil inis na inis siya sa icing na ginawa ko kasi daw sobrang lambot. Siyempre, ang ginamit kong icing dyan ay ang ating ACC na inilalaban na nga dahil nga unang-una masarap at saka stable at napakadaling i-prepare. So, kung hindi nyo pa alam kung paano, meron na tayong video niyan. Hanapin nyo na lang. Pinahanap pa. Sige, lagay ko dyan ang link sa baba, then i-click nyo na lang. So, ito na nga. Kaya malambot yan kasi doon sa aking video, pinakita ko sa inyo, as per instruction ay sinunod ko yon na 400 to 500 grams of cold water para sa 1 kilo ng ACC. So, sinunod ko yon as you can see naman sa video, paliwanag ko sa inyo, hindi ko natapos ang 500 grams which is 2 cups. Hindi ko yun naubos dahil medyo nalalambutan na nga ako. So, nag-stop lang tayo sa parang 1 cup and 1 cup and a half, something like that. Basta hindi umabot ng 2 cups. Makikita nyo yun doon, pinakita ko kasi step by step yung pag-prepare na ginawa natin. Bakit ko naman sinasabi ito, mga kakeki? Kasi marami akong home bakers or marami, marami na ang narinig ko at na sinasabi nila na in every 1 kilo of ACC, ang ginagamit nilang cold water is 3 cups. So, nagulat ako ngayon. Is that true? Ang ibahan nga lang, hindi ko nakita on how to prepare. Pero pinanood ko naman ang video, nabanggit lang nila na they add cold water na 3 cups and every 1 kilo. So, na-curious ang lola nyo. Diba? Na-curious tayo, bakit 3 cups? Ganun ba yun? So, ibig sabihin, mas dadami pa ang ating frosting. Kung 3 cups, kasi ang nagamit ko lang sa 1 kilo is 1 and a half or more. Yun lang. So, as curious as I am, eto na. Itrinanay natin. Kasi nga dito sa gagawin natin is for on consumption man. Pumalpak man ito, sa amin lang. So, ito na nga, ginawa ko na, though, ang ginamit ko dito is half kilo lang. So, meaning, kung half kilo lang, kung sa 1 kilo ay 3 cups, so sa half kilo is 1 and a half cup, right? So, ayun na nga, ginawa ko na. 1 and a half
cup ang ginamit ko. Pero hindi ko pa nga naubos ang 1.5 cup, siguro 1 1/4. At ganyan na nga ang resulta. So, ayun na nga, itong aking anak ay galit na galit. Sana daw siya na lang ang gumawa. Sabi ko, hindi nga, dahil nga naku-curious nga ako dun sa 3 cups. Bakit naman 3 cups? Anyway, kung 3 cups, siyempre kailangan natin ng evidence. Anyway, wala namang akong against doon sa mga home baker dahil mga kilala yun at mga pinagkakatiwalaan. So, wala tayong against doon. So, ngayon, ang ginawa ko is pinairal ko na lang siyempre ang aking 7th sense. Nung 1.5 cup, hindi na talaga uubra, siyempre tinigil ko na. Kaya minsan, siyempre paiiralin din nyo ang sarili nyong desisyon. Even though nakikita nyo na sa vlog or sa video na ganito, kung sa nakikita nyo, kasi kailangan i-eyeball talaga nyo kahit sa anong bagay. Diba? May sarili kayong desisyon. Nagagalit ka. Hindi, pinapaliwanag ko lang. Kasi nga, mahirap na. Ang mahal-mahal kaya niyan. Tapos biglang naging super soft at tapos wala ka ng pandagdag. So, ano ka ngayon? Nga. So, ito na nga ang nangyari. Wala nga akong pandagdag dyan. So, ayan, ginagawa. Pero as you can see naman, stable talaga siya. Stable. Kaya lang nalalambutan dahil siguro hindi siya sanay sa ganyan. Ako din hindi ako sanay. Tsaka mahirap nga siyang lalo kung ang design mo ay may mga ruffles, medyo mahirap siyang gawin. Masyado na siyang malambot para sa ganong kadaming water. And sa instruction naman is up to 500 grams which hindi umabot ng 3 cups. I don't know. Pero wala akong sinasabing masama. Nasa sa inyo yan kung susundin nyo or hindi. Basta ako, ang binibigay ko lang sa inyo dito is reality show. What? Reality show? Hindi nga. Kung anong ginawa ko, edi yun na yun. Wala tayong hidden agenda dito. So, ayun, ginagawa na lang yun ng paraan. As you can see, hindi na niya designan kasi nga masyado daw malambot. So, sabi ko sa kanya, ang gawin mo is ilagay mo sa ref. Kay for sure, titigas yan. Medyo ano siya kasi gusto niya lang matapos pero wala na talagang siyang choice. Inilagay niya ngayon ang bowl sa ref. So, medyo nag-okay naman siya. Pero kung wala kayong chiller or ginawa niyo ito at mamaya ng delivery, parang hindi siya maganda. So, kailangan talaga i-eyeball niyo ng maayos ang icing kung tama na tama na. Huwag yung masyadong sobra kasi pag sobra masama na yun, joke. So, ito na nga ang tinatawag na burn away cake. Why burn away cake ang tinawag nito? Kasi nakikita nyo sa unahan, susunugin natin yon so it will burn away the date that it's in there in the cake will be gone away. Kasi nga, you will be entering another chapter of your... Bakit napunta doon ang usapan? So, ayun, ano lang yun? Konting chika lang. Kaya, kung kayo ay may mga cake na gustong gawin at gusto nyong i-burn away something like that, siguro ito ang cake na para sa inyo. Di ba? Lalo dun sa maraming hugot, maraming memes, ito ang magandang cake para sa inyo. Kaya ito ang ating tutorial. So, inuna yung isa at pinaikutan na medyo angat yung susunod. So, dapat medyo angat yung susunod, ha? Take note. Kasi dapat hindi siya didikit doon kasi once dumikit siya doon, baka masama siya sa pagiging burn away. So, ayan nga, kung matigas ang ating icing, wala tayong problema. Since ka ang icing natin ay medyo malambot, so, ayan, nakikita nyo dyan, okay pa, di ba? Straight na straight pa. But on this second video or second clip, makikita nyo, lumulundo. You know what is lumulundo? Ayun, bumababa. So, ayan na nga. Diyan na nabubwisit na yung anak ko. Tingnan mo, sabi niya, tingnan mo ang nangyari. Sabi ko, okay lang yan. Idiretso mo lang yan. Diba? So, nag-design pa rin siya. O, di magandang itong tutorial natin kasi meron tayong mga reality show dito. So, yan ang pwedeng maging effect once ang frosting nyo ay masyadong malambot pag ito ang design nyo. So, mamasa-masa na yung ating edible paper kasi nga maraming water ang ating icing. Siguro perfect ito sa mga buttercream. Yes, perfect ito. Or pag ito namang whipped cream ang gamit nyo,
kailangan sakto lang ang water, wag masyadong marami. Kasi mababasa yan. Look at that, bumababa na siya, lumundo na siya. Mahirap na baka abutin yung nasa ilalim, ma-burn away talaga. So, yun dun ang ating mga side effect dito sa icing na ginamit natin na medyo may pag-rant ng konti. And then ito na, inilagay niya yan sa ref na icing. So, naging okay naman at naging successful naman ang kanyang paraffles. Pero kung ito talaga ay medyo stiff ang pagkagawa natin, mas maganda ang kalalabasan. But kinontinue lang natin. Ayun nga, galing sa ref. And then after dito, syempre, kailangan ulit natin itong i-ref. So, kailangan natin itong i-ref at meron ulit side effect sa mga ganong pagkakataon. So, ayan yan, yung ginagawa is, yan ang tinatawag na vintage cake na kumakain ng napakaraming frosting. Kasi nga, ang dami-dami niyang pa-effect. O, diba? So, ayan, kailangan mong dagdagan. Pero, ang cute nito kasi parang bumalik lang yung dating mga design ng cake. So, bagay na bagay ito dito sa burn away. Lalo na kung ang pagbibigyan ay yung mga loved ones, yung may mga hugot. So, ang ganda nito, diba? Edible paper po ang nasa loob niyan, ha? Sorry. Edible paper. Ayan, tuloy ang laban, 'di ba? Walang susuko sa pamilyang 'to. So ayan, tuloy-tuloy pa rin ang paggagawa ng ating burn away cake tutorial. So I hope mayroon kayo ditong natutunan at mayroon kayong gagamit para sa paggawa nyo din ng burn away cake. Tutorial tips. Ayan, nandyan yan. So, ayun, nilagay sa ref ng aking anak. Bakit ang tagal bumalik? Joke. Ikat na natin. So, ayan na guys. From the fridge, ibinalik ang ating cake. So, may lalagay lang. Lagay lang tayo ng mga luster dust para maging shimmering effect. So, yun na. Bumababa na ha. So, ayan na nga. Ito ang effect niyan kasi malambot ang icing. Hindi niya na-hold. At saka hindi nga tayo masyadong pinataas kasi dapat mas mataas sana ang pinagpatungan natin kaso nga dahil nga malambot. Yun ang ano niyan ha, yun ang side effect niyan ha, yun ang naging problema niyan. So take note, hindi kung ano man sa problema, ang problema natin ay nasa icing, okay? So ayan, nilagyan lang ng konting decorations and voila! So ito na po guys, kailangan na natin sindihan with our birthday celebrant na si Billy. So ayan, okay, success naman siya, 'di ba? Nag-burn naman siya, but though medyo mahina, hindi agad-agad kasi nga medyo moist kasi galing sa ref. So ayun, naging successful naman ang ating burn away cake. So, eto yung nakita natin yung sa last na. Ayan. So, successful naman, pero may mga konting downside. Kaya kailangan i-take note nyo yun guys ha. Hindi galing sa ref kasi moist. So, ayan ang magiging resulta niyan. So, ayun. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo, pa-like at pa-subscribe na lang. Bye!